Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagdiriwang ng ika-122 Labor Day sa Malacanang. Dito binigyang diin ng Pangulo ang determinasyon ng mga Pilipino sa loob at lawas ng bansa sa pagsusulong ng bagong Pilipinas. Si Criza Lopez para sa detalye ng balita. Ipinagdiwang ng pamahalaan ng Pilipinas ang Araw ng Manggagawang Pilipino ngayong ika-1 ng Mayo. Sa Malacanang pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paggunita ng ika-122 pagdiriwang ng Labor Day na may temang Sa Bagong Pilipinas, Manggagawang Pilipino, Kabalikat at Kasama sa Pag-asenso. Tampok sa pagdiriwang ang paglagda ng Memorandum of Understanding o MOU sa Workers Rehabilitation Center Site Development Plan ng iba't ibang ahensya ng bansa at lokal na pamahalaan ng Tanay Rizal. Ito ang pagtatayo ng 50-hectare na Worker Rehabilitation Center upang masuportahan ang mga manggagawa na nagkaroon ng work-related injuries o disabilities. Sa balikbuhay manggagawa ay tulong sa mga empleyado na makarecover at makabalik sa kanilang mga trabaho. Samantala, bukod sa seremonya na ginanap sa Malacanang, ilang programa din ang inihanda ng gobyerno para sa Araw ng Manggagawang Pilipino ngayong araw. Kabilang dito ang mahigit sa 200,000 job vacancies na binuksan sa publiko mula sa 95 area para sa job fair. Hinikayat din ni Pangulong Marcos ang Kongreso na patuloy ang pagpapasa ng batas na makapagbubukas ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Nanawagan din siya sa National Wages and Productivity Commission na rebyuhin ang mga regulasyon patungkol sa sahod upang matiyak na pantay at patas ang bawat manggagawang Pilipino. Fact of inflation amongst others within 60 days prior to the anniversary of their latest wage order. I call on the National Wages and Productivity Commission to review its rules to ensure that the boards are able to maintain a regular and predictable schedule of wage review, issuance, and effectivity to reduce uncertainty and enhance fairness for all stakeholders. I call on Congress to pass laws that will support the attainment of our jobs creation agenda, including the Enterprise-Based Education and Training Program Law, the Revised Apprenticeship Program Act, and the Create More Law, o the Law on Corporate. Sa pahayag ni Pangulong Marcos, binigyang diin niya ang determinasyon ng mga Pilipino sa loob at labas ng bansa sa pagsusulong ng bagong Pilipinas. Sinabi niya na bawat Pilipinong manggagawa ay poprotektahan ng pamahalaan. Tax incentives for enterprises to maximize opportunities for reinvigorating the economy. Sa lahat ng mga manggagawang Pilipino, muli ako'y nagpapasalamat sa inyo. Kayo, ang puso at kaluluwa ng ating lakas paggawa, ang nagsusulong ng ating tagumpay at ang dahilan kung bakit patuloy tayong nangangarap para sa isang mas maliwanag na buhay. Kayo, ang muka ng bagong Pilipinas, magagaling, masisipag at punong-puno ng dedikasyon, kaya't nararapat lamang na bigyan ng dangal, respeto at paghahanga. Masa po kayo na ang mga manggagawang Pilipino sa loob o sa labas man ng bansa ay patuloy na aalagaan ng pamahalaan ang kanilang mga karapatan. Para sa EuroTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.